Nagkasakit ang asawa ni Evelina na dinala niya sa ospital. Pero inuwi niya rin si Hector matapos tapatin ng doktor na ilang buwan na lang ang itatagal nito dahil sa itinago nitong sakit. Ikinagulat din niya nang dumating ang dalawang babae, sina Diana at Regina, na sinasabing asawa rin ng asawa niya. Nung una hindi niya magawang maniwala. Umamin din si Hector sa kanya at humingi ng tawad. 2 beses itong ikinasal sa ibang bansa na magtrabaho ito doon habang naunang ikasal sa kanya. Nagsama-sama silang 3 asawa sa iisang bahay para ipaglaban ang pare-parehong karapatan na humantong palagi sa kanilang pagbabangayan. Sa kabila noon ay nanatiling tapat si Evelina. Inalagaan niya ang asawa at umasang gagaling pa ito. Pero tuluyan nang namaalam si Hector. Naiwan ang lahat ng ari-arian nito. Habang nagluluksa ay ang pag-aagawa ni Regina at Diana sa makukuha. Doon, mas ipinaglaban ni Evelina ang karapatan bilang legal na asawa. Hindi para sa kahit na anong yaman, kundi para sa respeto ng yumaong asawa. Muli silang nagkagulo. Nagkampihan sina Regina at Diana para sa mana ng pare-parehong mga anak ng mga ito. Hanggang sa dumating ang abogado ng asawa at sabihin na sa kanya mapupunta ang lahat ng naiwan ni Hector. Hindi na nagawang umalma ng dalawa. Bago umalis ay sinigurado ni Evelina na makakakuha ang mga anak ng yumaong asawa ng mana. Siya naman ay ipinagpatuloy ang naiwan na negosyo habang hinihilom ang kanyang puso. Hector, gising na! Magpainit ka sa sikat ng araw. Makakabuti yun sa pakiramdam mo. Nakangiti si Eve nang hawiin ng mahabang kurtina sa babasagin na dingding na sinaga ng malaking kama kung saan nakahiga ang kanyang asawa. Lumapit siya rito. Magaan itong hinawakan sa braso. Hector, hindi ito gumalaw kaya mainit na itong hinarap. Hector! Natigilan siya nang makita ang maputlang asawa. Agad siyang dinapuan ng kaba. Hector? Kahit anong gawin niyang alog sa asawa ay hindi ito nagmumulat at gumagalaw. Natataranta siyang tumanaw sa pinto. Hector! Manang Estrella! Tulong! Dali natin sa ospital si Hector! Buhat ng ilang tauhan at driver nila nang walang malay na si Hector palabas ng kanilang mansyon. Sinakay sa sasakyan at dinala sa malapit na ospital. Paikot-ikot ang nag-aalilang si Eve sa harap ng emergency room. Ilang linggo nang masama ang pakiramdam ng kanyang asawa at nakahiga lang sa kama. Kahit anong pilit niyang magpunta sila sa ospital ay matigas ang pagtanggi nito. Otomatiko siyang lumingon nang bumukas ang pinto at lumabas ang doktor. Dok, kumusta ho ang asawa ko? Kinakabahan niyang tanong at sinilip ang asawa sa loob. Hindi ba nasabi sa inyo ni Mr. Tenorio? Kunot noo siyang binalikan ng tingin ng doktor. Ang tungkol saan? Mas makakabuti kung kakausapin mong asawa mo, Mrs. Tenorio. Naguguluhan siya nang iwan ng doktor. Kumusta ka? Kasalukuyang inaayos ni Eve ang kumot nang nagmulat si Hector matapos nitong ilipat sa regular na kwarto. Naasan ako? Seryoso niya itong nilingon. Dahan-dahan itong bumangon. Umuwi na tayo. Hindi! Kailangan nandito ka para matingnan ng doktor. Hindi na kailangan. Pinigilan niya ito dahilan para mapahinto ang asawa sa pagbaba. Marahan itong sinalubong ang mga mata niya. Sabihin mo nga, anong hindi ko alam? Mangiyak-ngiyak niyang tanong. Anong ibig mong sabihin? May sakit ka ba? Natahimik ang silid hanggang sa huminga ng malalim si Hector at sa halip na bumaba ay sumandal ito sa hospital bed. Magsalita ka! Oo na. May sakit ako. Singhal nito pero bumaba rin ang tono. Liver cancer. Stage 4. Tumulo ang luha ni Eve. Walang emosyon siyang tiningnan ng asawa. Ayoko mag-alala ka kaya hindi ko sinabi sa'yo. Hinawakan siya ni Hector sa kamay bago marahang niyakap. Mahina siyang umiyak sa balikat ng asawang mahigpit niyang niyapos. Ayos lang, Eve. Tanggap ko na.
Inuwi ni Eve si Hector kahit na ilang beses niyang pilitin itong magpagamot. Ma'am, nakakalungkot po. Pahina ng pahina si Sir Hector. Magkaharap sila ng kasambahay matapos ang ilang linggo. Ilang beses ko na siyang pinakausapan, pero ayaw talaga magpagamot, manang. Kung ganon, kailangan niya pong ihanda ang sarili niyo, ma'am. Malungkot niyang sinalubong ang tingin ng matandang babae. Hindi ho ihata na paghahandaan ang pagkawala ng isang taong mahalaga sa iyo, manang. Mabigat niyang tugon. Ma'am Eve! Agad na napalingon si Eve sa tensyonadong sigaw ng isa pang kasambahay na kasama ni Hector sa silid. Hinihingal na pumasok si Eve sa kwarto. Naabutan niyang nasa sahig ang nakapikit na asawa. Ma'am, wala na pong pulso si Sir. Hindi na niya nagawang lapitan si Hector dahil sa kinatatayuan pa lang ay bumagsak na siya. Sa pagmulat ni Eve ay nasa harap na siya ng burol ni Hector sa isang chapel makalipas ang magdamag. Walang hinto ang mga luha niya. Ma'am, magpahinga na po muna kayo. Kagabi pa po kayo nagbabantay dito. Hindi naalis ang tingin niya sa litrato ng asawa. Nilapitan siya ng kasambahay na si Estela. Iginiya siya nito para maupo sa mahabang silya. Ma'am, maayos na po si Sir Hector. Hindi na dapat kayo mag-alala. Tumangu-tangu siya habang may luha. Kung nasan man ang asawa ko, sigurado wala nang sakit na nagpapahirap sa kanya. Hector! Magkakasabay silang napalingon sa pulahaw ng isang babae. Napakunot noo si Eve nang sundan ng tingin ang nagmamadaling lumapit na estranghera sa kabaong. Hector! Asawa ko! Mas lalong lumalim ang linya sa noo ni Eve habang pinapanood itong yakapin ang kabaong ng asawa. Nandito na ako! Humahagulhol pa ito. Napatayo si Eve na hindi naaalis ang nagtatakang mga mata sa estranghera. Akmaan itong hahalikan ng salamin ng kabaong ni Hector nang pigilan niya ito. Natigilan si Regina. Nagtagpo ang tingin nilang dalawa. Hinagod ito ng tingin ni Eve mula ulo hanggang paa. Sino ka? Marahan niyang banggit. Marahang itinuwid ni Regina ang likod. Nagpunas ito ng luha at katulad niya ay sinipat din siya ng tingin. Ikaw ang sino? May bahid ng inis at pagtataka na tanong ng babae. Nanunuya ang naging ngiti ni Eve. Ako? Pinagkatitingan niya ang babaeng kaharap. Ako si Eve. Akong asawa ni Hector. Tumawa ng pagakang babae. Ayos naman pala. Sinulyapan pa nito ang kabaong ni Hector at tinapik. Kaya naman pala, Hector. Hindi ka na bumalik sa Dubai. Teka, anong ibig mong sabihin? Bakit kilala mo ang asawa ko? Muli siyang nilingon ng babaeng may ngisi. Kumurap ang mga mata ni Eve. Rinig niya ang naging reaksyon ng mga nakikiramay. Ako si Regina, ang pinakasalan ni Hector sa Dubai. Nagpapatawa ka ba? Mukha ba? Seryosong humakbang si Eve na pinagkatitigan si Regina. Paano ka magiging asawa ng asawa ko? Mayabang ang ngiti nito nang itinaas ang kamay. Sinulyapan niya ang singsing na suot ni Regina. Nagpakasal kami sa ibang bansa. At bakit naman ako maniniwala sa'yo? May kinuha ito sa bag. Napapikit si Eve nang may tumama sa mukha niyang papel. Nagmamadali yung kinuha ng katabing kasambahay at magalang na inabot sa kanya. Marunong ka namang magbasa siguro, di ba? Mrs. Number 2? Mabilis na binasa ng mga mata ni Eve ang hawak na dokumento. Napatitig siya sa petsa na nasa marriage certificate. Kumpiyansa siyang nagtaas ng mukha. Mrs. Number 2? Mas tamang itawag mo yun sa sarili mo, Regina. Nagtakang anyo nito. Hinarap niya ang papel. Akong unang pinakasalan ni Hector. Muli siyang lumapit dito. Kaya akong una at legal na asawa. Akong unang Mrs. Tenorio. Hindi nagawang kumibo ni Regina. Pinalipad niya ang marriage certificate nito at nahulog sa sahig. Looks like I'm just on time. Bumaling sina Eve at Regina sa nakangiting babae na palapit. May kahulugan ng ngiti nito habang may hawak na papel.
Huminto ito sa gitna nila bago sinulyapan ng kabaong ni Hector. Kung sigurong buhay ang babaero na to, sasabihin niyang pangatlong tenoryo ako. Anong ibig mong sabihin? Nagkatinginan pa sina Eve at Regina nang sabay silang magtanong. Ngumiti si Diana. What I meant is, hindi pa tapos ang laban dahil nandito ang pangatlong misis ni Hector. Napatingin si Eve sa casual na inabot nito na papel. Noong nagpunta ang babaero na yan sa Singapore, nagkakilala kami sa bar, nagsama at nagpakasal. Casual na kwento nito. Buwisit na nilingan ni Eve si Regina nang agawin nito ang marriage certificate at nagmamadaling basahin. Mabuti na lang nauna pa ako sa'yo. Hinarap nito si Diana at kumpiyansang inabot ang papel pabalik. Nauna niya akong pakasalan kesa sa inyo. Technically, Mrs. Number 3 ka. Ngisi ang nagawa ni Diana. Napatingin ng dalawa kay Eve nang hablutin niya ang marriage certificate ni Diana. Walang number 2 at number 3 dahil pareho kayong mga kabet at kirida. Mariin at matapang niyang litanya. Umalis na kayo bago ko hilain ang buhok niyo palabas. Sabay na nagbaling ang dalawa sa kanya. Ano? Natatawang tanong ni Regina. Itinuro ni Eve ang entrada ng chapel. Umalis na kayo bago ko pa kayo isunod na dalawa sa asawa ko. Banta niya. Let me correct you. Asawa natin. Akong nauna. Pero pinakasalan din ako. Giit ni Diana. Ganon din ako. Segunda nang nakangiting si Regina. Salit-salita na tiningnan ni Eve ang dalawang babae sa harap niya. Nagpupuyo sa galit ang loob niya. May halos ilang taon nang nagpapabalik-balik si Hector sa iba't ibang bansa para sa negosyo. Pero hindi siya nag-isip o naghinala kahit kailan na magloloko ito. Sumobra pala siya sa tiwala dahil nandito ang dalawang katotohanan sa harapan niya. Hindi lang ng babae ang asawa, pinakasalan pa. At hindi lang iisa, kundi dalawa. Mrs. Number 1, tanggapin mo na lang. Hindi lang ikaw ang may karapatan kay Hector. Kami rin. Sambit ni Regina. Ni isa sa inyo walang karapatan sa asawa ko. Pareho kayong kalaguyo. Are you stupid? Palaban na sagot ni Diana na lumapit pa sa kanya. Nasa harapan mo ng katunayan, bakit nagkakaila ka pa? Pilit na huminahon si Eve kahit gigil na sa loob. Tama na! Ang sabi sa akin ng lalaking yan, wala siyang sabit, walang girlfriend o asawa. Singit ni Regina. Kahit sisihin, sumbatan at tawagan mo kami ng kung ano-ano, hindi na magbabago ang katotohanan. Pinakasalan kami ng asawa mo. Lumipat ang maluha-luha sa galit ng mga mata kay Diana na katulad ni Regina ay parabang casual ang nangyayari at matapang pa. Tayong tatlong asawa, tatlong Mrs. Tenorio. O hindi ba happy at exciting to? Malayo sa humahagulhol kanina si Regina na may ngiting pumapalakpak. Napapailing-iling si Eve kasabay ng pagpunas ng tumulong luha. Ako lang ang asawa ni Hector. Sa bahay ko siya umuuwi. Sa akin siya nagpapaalam bago siya mawala. Paninindigan niya. Manang? Yes ma'am. Tawagan si Attorney Santiago para masampal ng legalidad ang mga peking asawa na to. Pinagmasdan siya ng piko na si Regina. Si Diana naman ay nakangising na papailing-iling. Sa isang pribadong kwarto sa loob din ng chapel, kaharap ni Eve sa iisang mesa sina Regina at Diana. Nakalapag doon ang 3 dokumento. Mga patunay na lahat sila ay ikinasal kay Hector. Seryoso ang anyo ng matandang abogado habang inaayos ang salamin nito sa mata. Narito ako para ipaalam sa inyo kung ano nakasulat sa batas ng bansa. At sa mata ng batas natin, iisa lang ang legal na asawa. Pero attorney, legal ang kasal namin sa Dubai. May pirma ng judge, may lisensya, kumpleto kami. Hindi ko alam na may asawa siya rito. Matigas na sabing inis ni Regina. Same goes for me, attorney. May pirma ang marriage certificate namin ng babaerong yon sa Singapore. Si Diana naman ang nagsalita. Sa Pilipinas, bawal at iligal ang bigamy. Isang asawa lang sa bawat kasal. Ayon sa Article 15 ng Civil Code, ang isang mamamayang Pilipino ay bitbit ang kanyang pambansang batas ukol sa family rights at status kahit saang sulok siya ng mundo magpunta.
Maingat na nakikinig ang tatlo. Nang pakasalan ng namayapang si Mr. Tenorio sa Evelina, pumasok siya sa isang sagradong kasal na hindi basta-basta pwedeng kalimutan. Dahil buhay pa si Mrs. at walang desisyon ng korte na nagpapasawalang bisa ng kasal nila, ang kasal niyong dalawa sa ibang bansa, kahit paligal doon ay tinuturing na bigamous and void from the beginning dito sa Pilipinas. Sa madaling salita, walang bisa, walang epekto. Sa mata ng batas, si Mrs. Evelina Tenorio ang legal na asawa. Hinampas ni Regina ang mesa. Seryoso naman itong nilingon ni Eve. Ano? Ganun na lang yon? Banas na tanong nito. That's absurd! Hindi kami kikilalanin ng batas kahit na meron kaming marriage certificate na katulad ng meron si Eve. Yamot na rin ang pilit pang kumakalma na si Diana. Napahinga ang abogado. Void from the beginning. Ang anumang kasal na pinasok ng isang taong kasal pa sa iba ay itinuturing na bigamous. Kaya otomatiko itong walang bisa sa batas ng Pilipinas. Paano ang anak namin? Nag-arko ang mga kilay ni Eve sa narinig. Tiningnan siya ni Regina na nakataas ang isang kilay. Tama ka nang narinig. May anak kami ng asawa mo. Na asawa ko. 2 taong gulang na lalaki. Meron din siyang anak sa akin. 1-year-old daughter. Awang ang labi ni Eve sa narinig pagkatapos ay dahan-dahang umiling. Hindi niya lubos mapaniwalaan ang pagsisiwalat ng dalawa. Eh ikaw, Mrs. Number 1, may anak ba kayo ni Hector? Usisa ni Regina. Imbis na sumagot ay tiningnan niyang abogado. Wala kaming naging anak ng asawa ko, attorney. Nabiyayaan kami noon pero hindi natuloy ang pagbubuntis ko. Kami lang 2 ni Hector hanggang sa mamaalam siya. Narinig niyang pagtawa ni Regina. Si Eve ay nanatiling nakatuon ng atensyon sa abogado. Sa ilalim ng batas ng Pilipinas, ang mga anak ni Regina at Diana ay itinuturing na illegitimate children o mga anak sa labas ng legal na kasal. Ngunit may karapatan sila sa mana. Mayabang nang umiti si Regina na tila nakahinga. Mrs. Tenorio, ikaw pa rin ang nag-iisang survival legal spouse. Ikaw lang ang asawang may karapatan. Pero dahil wala kayong naging anak ng asawa mo, ang mga anak ni Diana at Regina ang tatayong mga compulsory heirs o tagapagmana na hindi mo pwedeng alisin sa batas. Pwede ba kaming manatili sa burol ni Hector at dali ng mga anak namin? Tanong ni Diana. Sa batas natin, walang nakasulat na bawal pumunta ang mga anak sa burol ng kanilang ama. Karapatan ng mga bata na magluksa at magpaalam. Nagpunas ng luha si Eve. Kaya kung tatanungin niyo ako kung may pulis na magbabawal sa inyo, walang batas para dyan. Pero kung pagbabawalan kayo ng unang asawa na pumasok sa pribadong burol na siya ang nagpapatakbo, may karapatan siyang gawin yun o magpatawag ng security dahil sa pagiging next of kin niya o pinakamalapit na kamag-anak ng namayapa. Kaya ang sagot sa tanong ninyo, wala sa batas ang pasya. Nasa puso at konsiderasyon niya ng legal na asawa. Sabay na napatingin si Regina at Diana sa kanya. Pag-iisipan ko. Sa ngayon, gusto ko lang ng kapayapaan sa burol ng asawa ko. Nilinawan niya ang huling sinabi. Napairap naman si Diana habang si Regina ay napangisi na lang. Sa entrada ng chapel ay pinapanood ni Eve ang pag-alis ng dalawa. Nakahalukip-kip siya at napahinga ng malalim. Hanggang ngayon ay hindi pa rin niya maproseso ang mga nangyayari. 3 ang asawa ng asawa niya, legal man o hindi. Ang katotohanan na may pinakasalan nitong iba ay mahirap tanggapin para sa kanya. Idagdag pa ang mga inosenteng batang madadamay. Ma'am, ayos na po ba kayo? Ano na pong mangyayari sa 2 kabit na yon? Nilingon niya ang kasambahay. May mga anak ang asawa ko sa kanila. Natutop ang matanda sa kanyang bibig dahil sa pagkabigla. At gusto ng mga bata na makita ang ama nila. Ano pong gagawin niyo, ma'am? Hindi ko rin ho alam, Manang. Dahil hanggang ngayon hindi ako makapaniwala na hindi lang sakit ng asawa kong itinago niya sa akin, kundi ang kasalanan niya na hindi lang iisa, kundi 2 pa. Sinulyapan niya ang kabaong ng asawa. Nasa entrada pa lang ay tanaw na ni Eve ang ilang bagong bisita ng namayapang asawa na nakaupo sa silya. Rinig niya ang ingay at tawanan ng mga ito na nakapagpakunot noo sa kanya. Hindi katulad noon na tahimik at ramdam ang pagluluksa.
Naging mabagal ang hakbang niya nang makita si Regina na kung todo itim ang suot mula ulo hanggang paa. Natahimik ang kwentuhan ng mga ito nang seryoso siyang huminto sa tapat ng mga ito. Dahan-dahan siyang tiningala ni Regina at ng mga kasama nito. Anong ginagawa mo rito? Tumayo ito kasunod ang mga bisita. Gustong dalawin ng mga kaibigan ko ang burol ni Hector. Sila ang kaibigan namin sa Dubai. Casual na anito. Ako si Rose. Ako yung isa sa witness ng kasal nila ni Regina. Walang emosyon na tiningnan ni Eve ang palad ng babae na natigilan at naging alangan ng ngiti. Lumipat ang walang emosyon niyang mga mata kay Regina. Nakikita niyo naman, wala kayo sa party o comedy bar para maghalakakan. Inis na napairap si Regina. Kung gusto niyong manatili rito, kahit peke ipakita niyong nagmamalasakit kayo at may respeto kayo sa burol ng asawa ko. Parinig niya at sinulya pa ng babaeng dahan-dahang ibinaba ang kamay. Matalim na tiningnan ni Eve ang ilan pang kasama ni Regina na nagtikom ng mga bibig at napayuko. Mauna na kami, Regina. Paalam ni Rose. Hindi, dito lang kayo. Si Regina naman ang seryosong tinitigan niya. Kaibigan namin sila Hector noong nasa Dubai pa kami. Kaya siguradong masaya siya na nandito kami. Ikaw lang ang hindi. Bitter ka kasi. At kung wala kang mga kaibigan, hindi na namin yung problema. Napangisi si Eve. Ang mga kaibigan ko, malayong malayo sa meron ka. At wala akong pakialam kung saan kayo galing lupalop. Otomatikong nanggigil ang mukha ni Regina. Umalis ka na at isama mo sila. Kalmado niyang utos pero mariin ang bigkas bago tumalikod. Si Regina naman ay lumapit kay Eve at hinila ito sa braso. Mag-usap nga tayo! Nagtitimpi siya nang hilain siya nito palabas ng chapel. Nang makalabas ay malakas na inigkas ni Eve ang braso na hawak ni Regina. Ano bang problema mo, Mrs. Number 1? Kunot noo ang sagot niya rito habang pinagmamasdan ang yamot na si Regina. Gusto makiramay ng mga kaibigan ko. Gusto ko makiramay. Pwes, hindi ko kailangan ng pakikiramay niyo. Singhal niya sa mukha nito ng malapitan. Hindi naman ito nakasagot. Walang lugar sa burol ng asawa kong kaprestikan ninyo. Hoy! Filingerang nag-iisang Mrs. Tenorio. Bakit nakakalimutan mo? Sinalubong ni Regina ang tingin niya. May karapatan ang anak ko sa ama niya. Hindi mo ko pwedeng paalisin o ang mga kaibigan ko. Dahil darating mamayang anak namin ni Hector. At hindi mo siya mapipigilan kung gusto niyang makita o makasamang tatay niya. At bilang isang taong gulang ang anak ko, kailangan niya ako para manatili rito. Ngiting aso ang ginawa ni Regina nang lumayo ng kaunti at mapanuri siyang tiningnan mula ulo hanggang paa. Oo, ikaw ang kinikilala ng batas na legal na asawa. Pero ipapaalala ko lang, wala kayong anak. At ang anak ko, hindi mo siya mapipigilan dahil katulad mo, may karapatan din siya. Naibilog ni Eve ang nanginginig na mga kamay nang iwan siya ni Regina at bumalik muli sa loob ng chapel. Kahit gusto niyang hilain ang buhok nito pabalik sa labas ay pinigilan niyang sarili. Ayaw niyang gumawa ng iskandalo. Nagtitimpi siyang huminga ng malalim at akmang hahakbang ng matigilan. Naroon naman si Diana at palapit sa kanya. Ipinagpatuloy niya ang paghakbang. Eve! Napipilitan siyang huminto at lumampas ang tingin sa ginang na palapit at may bitbit na bag. Ito na ba ang wake ni Hector, Diana? Tanong ng isang ginang nang makalapit sa kanila. Nagsalubong ang kilay ni Eve bago nagbaling kay Diana na casual ngayong mumiti. Don't worry, hindi siya pang-apat na Mrs. Tenorio. She's my mom. At bakit siya nandito? Well, of course, nandito siya para magbigay ng respect kay Hector. Ito ba? Tiningnan ni Eve ang daliri ng may edad na babae na tinuro siya. Ito bang asawa rin ng asawa mo, Diana? Mrs. Tenorio, asawa rin ng anak ko. Hayaan mo siyang makiramay. Isa pa, ipagdadamot mo pa ba ang lalaking nasa loob lang ng kabaong? Napangiti si Diana. Babantayan namin si Hector hanggang sa libing niya. Susunod sa amin ang anak nila at iba pa naming kamag-anak. Sinundan ng nagtatakang tingin ni Eve ang ginang na dire-diretso sa loob. Napatingin siya kay Diana na kasyual na kasyual. Buong ang kanyang pupunta rito sa chapel? You're totally right, Eve.
Galing ng province ang anak namin. Doon ko siya iniwan at pinaalagaan while nasa Singapore ako. Hindi ko naman sila pwedeng pigilan kung gusto nilang makiramay at makita ang namayapa akong asawa. Hindi ba? Hindi makapaniwalang napailing-iling si Eve. Pinagkatitigan niya si Diana. Katulad ni Regina ay walang balak magpatalo kahit na malinaw ang lugar ng mga ito sa buhay ng namayapang si Hector. Diana, halika na! Sigaw ng ina nito mula sa chapel. See you later, Mrs. Number 1. Nangaasar ang ngiti sa labi ni Diana nang iwan siya. Inis na nahagod ni Eve ang buhok. Buhol-buhol ang paghinga niya. Paano niya matatapos ang pagluluksa sa pagkamatay ng asawa ng payapa? Kung narito ang mga babaeng malakas pa ang loob sa kanya. Muli rin siyang pumasok sa chapel. Punong-puno ang mga silya ng mga kaibigan ni Regina at sa kabila naman ay ang pamilya ni Diana. Diretso siyang naglakad at huminto sa unang silya. Naroon si Diana at si Regina. Alis. Seryoso niyang wika. Tiningala siya ng dalawa na may ngisi. Anong problema mo? Ang dami namang upuan dyan. Tanong ni Regina. Aalis kayo dyan? O hihilain ko kayo? Seryosong ani Eve. Will you really do it? Nangahamon na tanong ni Diana. Oo. Matapang na sagot niya. Nakita niyang pagkabigla ng dalawa. Pwesto ko yan, kaya umalis kayo dyan. Matatag niyang dugtong. Umikot ang mga mata ni Regina nang tumindig dahilan para mapaharap sa kanya. Alis! Inirapan at binangga niya ito sa balikat dahilan para mapaatras. Siya ang diretsyong umupo at humalokip-kip. Kusa nang tumayo si Diana nang nakataas ang kilay na sulyapan niya. Nilingan ni Eve ang dalawa na nasa likod niya. Diyan ang mga pwesto na mga katulad niyong kabit. Kahit na nasa burol tayo, sa likod lang at nag-aabang. Habang lumalalim ang gabi, ang paligid ni Eve ay nagsisimula ng umingay. Ingay mula sa mga kaibigan ni Regina at nanay ni Diana. Siya ay nakatitig lang sa litrato ng asawa. Hector, ang dami mo pwedeng maging sala. Bakit ito pa? Bakit mo sila pinatulan? Bakit mo sila pinakasalan? Mahina at sunod-sunod niyang mga tanong habang may luha. Sa isang sulok naman ay inabutan ni Regina si Diana ng maiinom. Akmang magtutungo ito kay Eve nang pigilan ito sa braso ni Regina. Saan ka pupunta? Huminto si Diana. Kanina pa doon si Eve. Gusto kong ibigay ito sa kanya. Ano? Kakaibiganin mo siya? Nakangising usisa ni Regina. Of course not. Kailan pa nagsama ang dalawang asawa? We're bad blood. I just want to enjoy her get pissed. Parehong tinanaw ng dalawa si Eve. Malinaw naman na magiging hadlang pareho sa atin ang original wife na yan. Magiging kahati niya mga anak natin sa may iwan na yaman na Hector. Kaya hayaan mo siyang lunurin ng sarili niya sa lungkot at gutom para mabilis siyang sumunod sa pinaglalamayan. Ma'am Eve, nandito po ang bisita ninyo. Nilingan ni Eve ang kasambahay na lumapit bago niya nakita ang mga kaibigan at kapwa nurse. Hazel! Naiiyak siyang tumindig at yumakap dito. Hinawakan rin siya sa kamay ng ilang kasama pa nito. Nakikiramay kami. Ani Hazel. Tumango naman siya hanggang sa lumampas ang tingin niya sa palapit ng ngiting-ngiting si Regina kasabay si Diana. Alangan ang naging ngiti ng bisita. Nagtatakang tiningnan naman ni Hazel ang dalawa. Sino sila? Ibubukas pa lang ni Eve ang bibig nang magpatiuna si Regina. Ako si Regina, ang pangalawang asawa. And I'm Diana, the third wife. Naguguluhan na tumingin si Hazel sa kaibigan. Totoo yan. 3 kaming asawa ng pinaglalamayan ngayon. 3 na kaming pinakasalan. Ako, si Diana, at ang butihing si Eve. Hindi ba? Si Regina ang nagpaliwanag at nagbaling sa kanya. Nagbabaga ang mga mata ni Eve nang titigan niyon. Kung nakakasunog ang tingin niya, ay baka kanina paabo si Regina. Itatahimik mo ba ang bibig mo? O ipapasok kita ng buhay sa kabaong kasama si Hector? Banta niya dito. Baliwala siyang nginitian ni Regina. Dahil marami pa akong purpose sa buhay, ayoko pang sumunod kay Hector.
Nakangiting tumalikod si Regina. Well, ganun din naman ako. Marami pa ako naiwan na trabaho sa Singapore. Sinundan ni Diana si Regina paalis. Nang makaalis ang mga ito ay pagod na paupo si Eve. Sobra-sobra na ang pasensyang binibigay niya sa sitwasyon kung nasaan siya ngayon. Gusto niyang matapos ang lamay ni Hector ng payapa. Sapat na ang kahihiya na 3 silang asawa na nandito. Ayaw na yun dagdagan pa. Totoo bang sinasabi ng mga babaeng yun? Tanong ni Hazel nang maupo sa tabi niya. Nilingan niyang kaibigan at tumango. Halata ang pagkabigla sa mukha nito. Siya naman ay matapang na tinitigan sa malayo sina Regina at Diana. Sa totoo lang, gusto ko nang maihatid sa huling hantungan ng asawa ko para maisunod ko na rin ang 2 pa niyang mga peking asawa sa hantungan naman nila. Gigil niyang wika. Halos ayaw siyang iwan ni Hazel sa kalagayan niya at nang malaman nito ang tungkol kina Regina at Diana. Pero napilit niya pa rin ang kaibigan na magpahinga dahil galing ito sa straight duty sa ospital. Nang makaramdam ng antok ay tumayo si Eve para kumuha ng kape. Siguradong hindi makontento sa kanyang asawa niya, kaya nagpakasal pa ng 2. Huminto ang mga paa ni Eve dahil sa narinig mula sa ina ni Diana. You're right, tita. Dahil kung masaya si Hector kay Eve, hindi na niya pakakasalan sina Regina at Diana. Segunda ni Rose na kaibigan ni Regina. Dire-diretso si Eve sa machine ng kape. Naglagay siya ng baso at humarap. Natigilan sa pag-uusap ang mga ito nang makita siya. Nanatiling walang emosyon ang mukha niya nang simulang humakbang. Kita niyang takot sa 2 ng sulyapan ng umuusok na kape sa basong hawak niya. Huminto siya sa tapat ng mga ito. Masaya man o hindi si Hector sa akin, hindi magbabago ang katotohanan na ako ang legal na asawa kahit saan pa tayo magpunta. Sa susunod na maaabutan ko kayong pinag-uusapan ako. Itinaas niya ang tasa ng mainit na kape. Takot ang mga itong napaatras. Itong kape ang gigising sa inyo. Hindi niyo to iinumin para magising, kundi itatapon ko sa mga mukha niyo para magising kayo sa katotohanan na ako legal na asawa at nasa teritoryo ko kayo. Buwisit siyang lumabas ng silid na yun matapos hindi makakibo ang mga ito. Hindi pa man siya nakakahinahon sa galit ay natanaw na niya sina Regina at Diana nakatalikod at parehong may buhat na mga bata. Napatingin sa kanyang lahat ng mabitawan niyang kape. Ma'am, ayos na po ba kayo? Otomatiko siyang nilapitan nang nag-aalilang si Estela. Hinawakan ni Eve ang ibabaw ng kamay matapos mapaso. Nakita niya na nasa kanya ang lahat ng atensyon na nasa loob ng chapel kaya nagmamadali siyang lumabas. Pigil ang hagulhol niya nang makalabas. Hindi lang pagkatao ang dinudurog niya, kundi ang kanyang puso. Ang asawa niya ay nagkaroon ng anak sa pareho nitong kalaguyo. Napaupo siya sa isang tabi at hinawakan ang wedding ring. Bakit, Hector? Bakit mo ko iniwan matapos kang magkasala sa akin? Gusto kong piliin na patawarin ka, pero habang kasama ko rito sa lupa mga kabit mo, gusto kong isumpa na sana kahit sa langit hindi na tayo magkita pa. Kinaumagahan ay walang pagpipilian si Eve kundi bumalik sa chapel at magpakita sa mga bisita, lalo na't araw na para ihatid sa huling hantungan si Hector. Inilabas na ang kabaong. Siya ay suot ng sunglasses na itim at sinimulan ng marahan na paglalakad. Napatingin siya kay Regina na nakikipag-unahan sa kanya habang bitbit ang anak. Nawala siya sa sarili ng pagmasdan ng anak nitong lalaki. Naalala niya kasi ang asawa. Kasunod nito si Diana, dadala-dala naman ang batang babae. Pigil-pigil ni Eve ang mas marami pang mga luha. Kaunting pagtitiis na lang at hindi niya na makikita ang nakaraan ng asawa. Nang makarating sa sementeryo ay siyang unang nagbasbas sa kabaong at naglagay ng puting rosas. Wala nang luhang lumabas sa namumugto niyang mga mata at hindi niya alam kung naubos na ba ang lahat ng yun o sa natuklasan sa asawa ay napalitan na ng galit ang lungkot niya. Tuluyang natapos ang paglilibing. Isa-isang nagpaalam kay Eve ang mga nakiramay habang siya'y nanatiling nakatayo sa harap ng puntod. Ma'am Eve, halina po kayo para makapagpahinga na po kayo. Inalalayan siya ng matandang kasambahay patungo sa sasakyan. Nang makapasok sa loob ng kotse ay pagod siyang sumandal. May gusto po ba kayong ipaluto na hapunan?
Sasabihin ko po sa mga kasambahay na naiwan. Ilang araw din kayong hindi maayos na nakakakain. Ang higaan ko na lang humanang. Gusto ko matulog sa oras na makauwi. Opo ma'am, tatawagan ko pong kasambahay. Ipapahanda ko rin ang ipapaligo niyo para maging komportable kayo sa pagtulog. Salamat humanang. Tuluyan siyang pumikit. Pagod na naglalakad si Eve papasok sa mansyon nang makauwi. Napako ang mga paa niya nang maabutan kung sino-sino ang mga nasa sala. Anong ginagawa niyo sa pamamahay ko? Bumaling ang lahat ng mga ito sa kanya. Tiningnan niya si Regina na tumayo habang buhat ang anak. Napagdesisyonan namin dito na muna magpalipas ng gabi ng anak ko kasama si Rose. Matapos tingnan si Regina ay sinulya pa naman niya ang kaibigan nito. Bago si Diana. Well, kami naman, since tomorrow uuwi sila mom, instead na mag-hotel kami, dito na rin muna kami mag-i-stay. Wala naman siguro magiging problema dito, Eve. Ang pamamahay naman na ito ay pagmamay-ari ng ama ng mga anak namin. Nakataas ang isang kilay niya na tiningnan si Regina. May karapatan sila, katulad ng sinabi ng abogado. Namayan niyang katahimikan habang siya'y nanatiling pinagmamasdan ng mga kaharap hanggang sa mapunta ang mga mata niya sa mga batang bitbit na mga ito. Nagtitimpi siyang huminga ng malalim. Manang Stella. Ma'am, pakihanda niyo ang ilang kwarto sa baba. Utos niya habang tuwid pa rin ang tingin sa mga bisita na agad na nagbulungan. Opo ma'am. Ngayong gabi lang kayo pwede sa bahay ko. Hindi niyo ako katulad para tiisin ang mga batang ginagamit niyo. Inis na napangiti si Regina. Humakbang siya at tumapat sa mukha nito. Sa oras na may galawin kayo kahit isang bagay dito, palalayasin ko kayo kahit 10 oras ng gabi at wala akong pakialam kahit sa kalsada kayo matulog. Naaaninag niya ang gigil ni Regina. Mga batang bitbit nyo, pagpahingahin nyo na sa panggagamit nyo. Mahiya naman kayo. Lumampas ang tingin niya sa ina ni Diana at kaibigan ni Regina. Kaya ko lang kayo tatanggapin sa pamamahay nito dahil may konsensya pa ako. Sa oras na gumawa kayo ng mali o may narinig ako mula sa inyo, hinding-hindi na kayo kailanman makakatapak sa pag-aari ko. Ultimatum niya pagkatapos ay umirap at umalis. Sa taas ng hagdan ay huminto si Eve. Magkakrus ang braso niya nang lumingon sa ibaba ng sala. Lahat ng mga naroon ay nakatingala sa kanya. Manang? Agad na lumapit sa kanya ang kasambahay. Ma'am, ano ho yun? Bantayin niyo sila. Opo ma'am, magpahinga na po kayo. Sagot naman ang kasambahay. Nang makaalis si Eve ay inabot ng banas na si Regina ang batang lalaki sa kaibigan na si Rose. Pwisit na babaeng yan! Napakadamot! Ang laki-laki ng mansyon na to para maging kanya lang! Tama ka. May karapatan kayo ni Diana dahil nandito ang mga anak ni Hector. Segunda ni Gloria napigil din ang yamot at walang magawa. Umaga na nang bumaba si Eve. Sa hagdan pa lang ay rinig na niyang ingay mula sa kusina, ang tunog ng kubyertos at halakhakan. Ma'am, good morning po. Pasensya na po kayo. Sinubukan ko po silang pagbawalan na huwag masyadong maingay pero hindi po sila nakikinig. Naroon sa ibaba ng hagdan ang nakayukong matandang kasambahay. Ramdam niyang panginginig ng laman. Mataas ang dibdib niya nang maglakad patungong dining table. Huminto siya nang maabutan sa marangyang mesa ang mag-inang si Diana at Gloria at ang magkaibigan na si Regina at Rose. Komportableng naguhuntaan sa harap ng pagkain. Napatingin siya kay Regina na tumindig at may hawak pang baso ng fresh orange juice. Good morning, Mrs. Number 1. Sarkastiko ang bati at ngiti nito. Naningkit ang mga mata niya nang huminto ito sa tapat niya. Siguro naman, hindi big deal sa'yo na kumain kami rito ng agahan. Pero naman ang ama ng anak namin ang ginagastos mo sa mga pagkain na nandito. Patuloy ni Regina. Umalis na kayo pagkatapos niyong magpakabusog. Yun na lang ang naging mariin na sagot niya bago tumalikod. Siya nga pala, uuwi na si Rose at Gloria. Pero kami ni Diana at mga anak namin ay dito natutuloy. Marahan ang naging paglingon ng magkasalubong na kilay na si Eve. Anong sabi mo? Lumapit si Regina sa kanya. Ipaglalaban namin ang karapatan ng mga anak namin. Ngisi ang nagawa niya. Sinulyapan niya si Diana na nakangiti lang bago niya binalikan ng atensyon si Regina. Kailangan makuha ng anak ko ang dapat na para sa kanya mula sa tatay niya. Lumapit siya sa mukha nito.
Para lang ba talaga sa anak mo? Anong, malinaw kong nakikita na hindi lang para sa anak mo kaya ka nandito. Desperadong number 2. Nandito ka para sa sarili mong ganansya. Hindi naman nakasagot si Regina na maaga pa lang ay nahuli na niya ang totoong intensyon. Pero ipinapangako ko na wala kang makukuha. Kitang-kita niyang pagpula ng mukha nito dahil sa galit. Sapat na sa iisang asawa tayong tatlo maghahati-hati. Sa pagkakataong to, hindi ko nahahayaan na nasa iwang mga ari-arian ni Hector ay makikisawsaw ka pa. Anong sabi mo? Bago pa siya masugod ni Regina ay malakas na niyang nasampiga ito. Gulat itong napahawak sa pisngi habang nakatingin sa kanya. Kung galit ito ay mas doble-doble ang puot niya. Tandaan mo to, Regina. Ako ang tunay na asawa. Ang marriage certificate ng dalawa ay isang basura. Ako lang ang may legal na karapatan. Oo, may karapatan ng mga anak niyo. Yun ay kung mapapatunayan niyo sa akin na tunay nga sila mga anak ni Hector. Kumunot noo si Regina, ganun na rin si Diana. What are you trying to say, Eve? Pabalya niyang binitawan si Regina nang lumapit si Diana. Pareho niyang tinitigan ng mga ito ng itaas ang hintuturo. Gusto ko masiguro na mga bata niyan ay sinasabi niyong anak ng asawa ko ay tunay niyang kadugo. Hindi niya maipaliwanag ang nakitang gumuhit na emosyon kay Regina at Diana. Makukuha lang nilang para sa kanila sa oras na napatunayan nila na ama talaga nila si Hector. Umiling-iling ang nag-iisip na si Regina. Hindi naman maipinta ang mukha ni Diana. Kaya tapusin nga na masaganan yung almusal at may ihahanda ko sa inyong katotohanan sa pananghalian. Ngumiti si Eve bago lang seryosong tumalikod. Padabog na ibinaba ni Regina ang baso sa mesa pagkatapos ay hinila ang buhok ni Eve. Pwisit ka talagang babae ka! Ano ba? Bitawan mo nga ako! Hinagip ni Eve ang kamay ni Regina. Nang makaharap ay malakas niyang inalis ang kamay nito at muling sinampal. Walang hiya ka! Ah! Sinugod siya nito at hinawakan sa buhok. Itinaas niya ang kamay at gumanti rin hanggang sa itinulak niya ito sa mesa. Napatayo ang lahat ng naroon nang mahulog ang mga kasangkapan doon. Napahiga ang kalahating katawan ni Regina sa ibabaw ng mesa. Hindi mo alam kung anong pagtitimping ginawa ko para sa mga katulad mong kabet at matigas pa sa tabla mo ka! Hinihingal at gigil na singhal ni Eve. Nang marinig na minumura siya ni Regina, ay pilit na inabot niya ang isang kamay niya, ang hiwa ng mansanas, at pilit na pinasok sa bibig nito. Gusto mong kumain, di ba? Yan! Laklakin mo lahat! Hindi niya na ngayon maintindihan ang sinasabi ni Regina habang may pasak ng prutas ang bibig. Eve! Sa paglingon ay napapikit siya ng sabuyan sa mukha ng juice. Marahan siyang nagmulat. You think I'm just gonna watch you? Hindi ko hahayaan na pati ang anak ko pagdiskitahan mo! Sigaw ni Diana. Ha, talaga? Walang abog niyang hinila ang manggas ng damit nito at binalya sa mesa katabi ng nakahiga pa rin na si Regina. Pwes, halika rito! Magsama kayong dalawa! Mga peking asawa! Pinuhos niya rin sa mga ito ang juice at lahat ng pagkain na mahawakan. Tiningnan niya sina Rose at Gloria na akmang lalapit. Subukan niyong lumapit! Banta niya. Takot na huminto ang mga ito at pinanood na lang sila. Mataas ang dibdib ni Eve nang lumayo at pagmasdan ng dalawang tila basang sisiw at puno ng pagkain. Hinagod niya ang nagulong buhok. Tingin niyo ba hahayaan kong apakan niyo ako sa loob ng pamamahay ko? At tingin niyo madali niyo ako mauuto? Sana ginalingan niyong magpanggap? Hindi niyo sana ipinakita ang takot niyo tungkol sa mga anak ninyo. Pareho ang mga mata nitong galit nang tingalain siya. Mas pinatunayan niyo lang na dapat kong alamin kung lihitimo silang anak ng asawa ko, katulad ng sinasabi niyo. Ma'am, tissue po. Kinuha ni Eve ang inabot ng kasambahay. Sinimulan niyang punasan ang mukha pagkatapos ay nagbaling sa dalawa. Manang, pakiligpit niyo na ho ang mga kalat. Isama niyo ng mga basurang to. Pinagkatitigan niya sina Regina at Diana. Kapag ayaw, tumawag kayo ng gwardya. Ilagay sila sa sako at kalad ka rin palabas ng pamamahay ko. Matapos ibato ni Eve ang nakabilog na ginamit na tissue sa mga ito, ay tuluyan siyang tumalikod. Sina Regina naman at si Diana ay banas at nandidiri na tumindig. Kailangan makuha ng anak ko para sa kanya. Giit ni Regina. Hindi na kailangan ng patunay na sinasabi niyang totoo.
Dugtong naman ni Diana. Tama ka. Alam mismo ni Hector na anak niya ang anak ko. At ganun din ako. Ang kailangan lang ay maibigay sa mga anak natin ang dapat nilang makuha. Nagmamadaling lumabas ng bahay si Eve. Itinapat niya sa tenga ang cellphone. Hello, Attorney Santiago? Mrs. Tenorio, Kailangan ko kayo makausap, Attorney. May gusto ako makuha bago natin ibigay ang para sa mga anak ni Hector. at ano yun Mrs. Tenorio? Katibayan, Attorney. Katibayan ng mga anak sila talaga ng asawa ko. Ang pirma sa birth certificate ng mga bata ay paunang patunay lang. Sa umiiral na batas natin ngayon, ang DNA testing ang pinakamataas na forma ng katibayan. Kung may duda kayo, Mrs. Tenorio, na hindi tunay na kadugo ng asawa ninyong mga bata, pwedeng mag-utos ang korte sa ilalim ng DNA test ng mga ito para ikumpara sa DNA ng pumanaw na si Mr. Tenorio. Tumangutango si Eve habang kaharap ang abogado. Naroon sila sa isa sa mga opisina sa loob ng mansyon at seryosong nag-uusap matapos makaalis nila Regina at Diana sa bahay. Itinabi ko na ang toothbrush at shaver na naiwan ni Hector. Attorney, pwede hubang kayong umasikaso ng bagay nito? Walang problema, Mrs. Tenorio. Kailangan nating maisigurado na ang mga mana na ibibigay ay tama at para sa mga tunay na tagapagmana. Maraming salamat ho. Napatingin sila sa pinto nang may kumatok doon. Naroon pumasok ang nagmamadaling kasambahay. Ma'am, Manang, nasa labas na naman po si Diana at Regina. Agad na napaseryoso si Eve at tumayo. Sinulyapan niyang abogado. Manang, ihatid niyo po si attorney sa likod ng bahay. Attorney, doon na po muna kayo dumaan. Salamat po sa pagpunta. Tumango naman ito at tumindig. Bumaling siya sa kasambahay. Manang, ibigay niyo kay attorney ang kailangan niya para sa DNA testing bago siya umalis. Opo, ma'am. Tinanaw ni Eve ang dalawa palayo nang makalabas sila ng opisina bago siya lumabas ng bahay. Rinig niya na agad ang kalampag ng gate at ang hysterical ni Regina. Bawal nga ho kayong pumasok. Hindi mo ba kami kilala? Kagagaling lang din namin sa mansyon na yan. Galit na putol nito sa gwardya. We're all sa Tenorio, kaya papasukin mo na kami. Segunda ni Diana na nawala ng magandang postura. Napahinto ang dalawa ng buksan ni Eve ang gate. Sinulyapan niya ang mga inosenteng batang buhat na mga ito. Hindi ba kayo naawa sa mga anak niyo? Ikaw ang walang awa. Ipagdadamot mong para sa kanila. Swapang ka! Eskandalo ni Regina. Hindi totoo yan. Ngumisi si Regina. Hindi totoo? Sige nga, bakit ayaw mong ibigay ang para sa kanila? Ang mana na naiwan sa kanila ng tatay nila. Dahil wala akong tiwala sa inyong dalawa. Hindi ko alam kung nagsasabi kayo ng totoo. At hindi niyo ako masisisi dahil magaling kayo sa panloloko. Ha? Sinabi na namin, hindi namin alam na may asawa si Hector. Giit ni Diana. At gusto niyong patawarin ko kayo at tanggapin ang lahat ng ganun kabilis dahil lang sa dahilan na yan? Nababasag ang tinig niyang sigaw. Kasalanan ko ba kung nagpatali kayo nang hindi inaalam ang totoo? Natahimik ang dalawang napahiya. Niloko ko ng asawa ko. Hindi lang siya ng babae, nagpakasal pa siya. Hindi isang beses, dalawa at nagkaanak pa. Ngayon, sabihin niyo sa akin, saan ko kukunin ang tiwala na dapat ay ibibigay ko sa inyo? Kung mismo kung asawa ay niloloko ko. Nagkatinginan sina Regina at Diana. Ibigay mo na lang ang para sa mga bata. Napatingin si Eve kay Regina na mas kalmado pero palaban pa rin ang tono. Tama! Lumipad ang tingin niya kay Diana na sumang-ayon. Sa oras na makuha ng mga anak namin ang mana nila, aalis na kami. Hindi ka na namin guguluhin. Dahan-dahan siyang umiling. Wala akong ibibigay sa inyo hanggat walang patunay na anak sila ng asawa ko. Minsan na akong naloko at hindi ko na yun uulitin pa. Matigas niyang paninindigan. Lumapit sa tapat niyang matapang na si Regina at pinagkatikigan siya sa mga mata. Kung ganon, hindi kami aalis. Hindi kami aalis ng anak ko nang walang nakukuha na para sa kanya, Mrs. Number 1. Nilabanan niya mga mata nito. Kung hindi ito basta aalis ay hindi rin siya basta susuko na malaman ang katotohanan. Hindi lang ito tungkol sa pera o mana, tungkol ito sa pagiging asawa niya. Ganon din ako. Lumampas ang tingin niya kay Diana na humakbang palapit sa kanila. Nagtugtong ang mga mata nila nito. You can just push us away. Dito lang siya. Dito lang kami hanggang sa makuha niyang para sa kanya.
Ngisi ang nagawa ni Eve nang tingnan ng desperadang dalawa sa harapan niya. Hindi ko kayo mapipigilan na manatili dito. Pero sa oras na lumabas ang katotohanan, hindi niyo ako mapipigilan na palayasin kayo. Umirap lang si Regina. Nang maglakad dito ay binangga pa siya sa balikat. Naging gigil ang anyo niya nang sundan ng nilampasyang siyang si Diana. Nang maiwan ay doon lang lumambot ang anyo ni Eve. Nanginginig ang labi niya habang pigil ang mga luha. Dahil ilang araw pa bago lumabas ang resulta ng DNA test, ay kailangan niyang magtiis kasama ang dalawa na ito sa pamamahay niya. Sinundan ni Eve sa loob ng bahay sina Regina at Diana. Tiningala niya ang mga ito na paakyat sa hagdan. At saan kayo pupunta? Si Regina ang nakangiting aso na bumalig sa kanya. Hindi lang kami basta bisita. Asawa kami at anak ni Hector ang mga bata. Saan mo sila gustong patuluyin? Sa guest room? Sinulipan niya si Diana na sunod-sunuran kay Regina. Hanggat wala ka pang patunay na hindi anak ni Hector ang mga bata, hanggat si Hector ay nakapirma sa birth certificate nila bilang ama, anak sila ni Hector at may karapatan sila. Ipinagpatuloy ni Regina at Diana ang pag-akyat sa pangalawang palapag ng bahay. Si Eve naman ay naibilog ang mga kamao. Ma'am, tatawag na ho ba ako ng gwardya? Nagmamadaling lumapit sa kanyang matandang kasambahay. Nanatili sa itaas ng bahay ang tingin niya. Hindi na ho kailangan, Manang. Ho, ako nang bahala sa kanila. Eve, mag-usap tayo. Nagtaas ng tingin si Eve nang makalapit sa tapat ng mesa niya si Regina nang magdilim. Naroon siya sa naiwang opisina ng namayapang si Hector para ayusin ang ilang naiwan itong mga negosyo. Sinulyapan niya ang nakapinid na pinto bago lang tinuon ang atensyon kay Regina. Hindi ka ba marunong kumatok? Tanong niya dahil basta-basta na lang itong pumasok sa opisina. Umirap ito bago sumagot. Magkakasama naman tayo sa bahay. Bakit kailangan ko pang kumatok? Isa pa, hindi mo naman to opisina. Dumukwang si Regina sa mesa at gumisi sa harap niya. Opisina to ng pareho nating asawa. Mayabang na anito. Humigpit ang kapit ni Eve sa hawak na panulat habang nakatitig sa nanunudyong si Regina. Casual itong ngumiti. Itinuwid ang likod pagkatapos ay humalikip-kip. Kailangan ng anak ko ng gatas at diaper. Excuse me? Naguguluhan niyang tanong. Ha? Bingi ka ba? Ang sabi ko, kailangan ng anak ko ng gatas at diaper. At mga damit, laruan, lahat ng pangangailangan niya. Ibinaba ni Eve ang hawak habang may hindi makapaniwalang ngiti sa labi. Pinatong niya ang dalawang braso sa mesa at bago tumingala ay seryoso na ang kanyang anyo. Anong tingin mo sa akin? Kids department store? Ayaw mong ibigay ang mana niya. Ayaw mo kaming bigyan ng pera na galing naman sa ama nila. Anong gusto mong gawin ko? Ipanglimos ko ang anak kong may mayaman naman na ama? Inis niyang tinitigan si Regina. Bigyan mo ako ng pera. Ako nang bibili. Napahinto si Regina sa panghihingi nang marinig ang katok sa pinto. Bumukas yun at naroon si Diana. Karga-karga ang pumapalahaw sa iyak na anak na babae. Lumapit ito sa mesa na seryosong tiningnan ni Eve. My daughter is sick. Kailangan ko ng gamot para sa kanya. Kitang-kita niyang pilit nitong itinatagong pagkataranta. I think she got this nung naligo kami sa pool kanina. Pagtukoy nito sa swimming pool sa loob ng bahay, napapikit si Eve. Kanina ay masaya ang mga ito na naliligo kasama si Regina. Gabi na halos umaon ng mga ito kasama ang mga bata. Bakit kasi pati anak mo, hinayaan mong ibabad ng ganun katagal sa Kusa siyang natigilan sa sinasabi nito nang magmulat. Nakita niyang pinagmamasdan siya ng dalawa. Sinulyapan niyang patuloy sa pag-iyak na bata. Ganun na rin ang anak ni Regina. Hoy Eve! Talaga bang pati mga bata idadamay mo? Tumahimik ka! Gigil niyang putol kay Regina nang hampasin ang ibabaw ng mesa. Pinagkatitigan niya ito pagkatapos ay hinila ang drawer sa ilalim ng mesa. May wallet doon na kinuha niya, pero bago pa mabuksan ay inagaw na yon ni Regina. Bwisit niya itong tiningnan. Magbibigay din pala, ang dami pang satsat. Halika na Diana! Anito nang lumabas. Nang pagmasdan ni Eve ang mga umiiyak na bata ay parang kinurot ang puso niya. Nasa loob na siya ng kwarto ay hindi pa rin siya makatulog. Hindi niya maiwasang isipin ang batang anak ni Diana. Hindi naman siya manhid, hindi niya matiis ang mga inosenteng bata. Bumaba siya ng kama at yumbas ng kwarto.
Nagtungo siya sa tapat ng pinto kung nasaan ang silid nila Diana. Hanggang sa marinig niya na may paakyat ng hagdan, mabilis siyang nagtago sa kung saan. Bukas, mamili pa ulit tayo. Okay, but I have to make sure na magiging maayos ang anak ko. Kailangan maubos na natin tong pera sa card. Maingat na sumilip si Eve para makita ang dalawa. Naroon ang mga ito sa tapat ng pinto at nag-uusap. Bumaba ang tingin niya sa maraming tong mga dala-dala. Kunot noo ang nagawa niya. Barya lang ito sa kung anong iniwan sa kanya ni Hector ng asawa natin. Kaya ako nang bahala. Bukas na bukas, magsha-shopping tayo. Lahat ng gusto natin, gamit ang pera na to ay bibilhin natin. At kapag kulang, hihingi tayo kay Mrs. Number 1. Pero para lang yan sa mga bata. Sagot ni Diana. Kaya nga, gagamitin natin sila. Kanila naman talagang lahat ng nandito. Yang Eve na yan, ang laban lang sa atin ay siya ang unang pinakasalan. Kung hindi, matagal ko na yung sinipa palabas ng mansyon. The DNA tests are about to come out. Huwag kang kabahan dyan, Diana. Si Hector ang parehong nakapirma sa birth certificate ng pareho nating anak. Sa ngayon, mag-enjoy muna tayo sa malapalasyong bahay na to at sa limpak na pera ng asawa natin. Nakangiti pang nagtanguan ng dalawa bago nawala sa paningin niya. Si Eve ay desidido sa loob ng lumabas sa pinagtataguan. Kailangan niyang malaman ng katotohanan na siguradong itinatago ni Regina at Diana. Good morning po, Ma'am Eve. Nariyan na po si Mother Luz. Ngumiti si Eve sa matandang kasambahay na lumapit sa kanya sa sala ng mag-umaga. Papasukin niyo ho siya. Umalis si Manang Stella at sa pagbalik ay kasabay na nito sa paglalakad ang isang madre ng ampunan kung saan madalas sila mag-asawa magbigay ng donasyon at maglaan ng oras para sa mga bata. Magandang umaga ho, Mother. Nagmano siya bago tinuro ang silya. Magkapanunod silang umupo hanggang sa iabot niya ang isang sobrang laman ng tseke. Para ho sa ampunan. Maraming salamat, Mrs. Tenorio, at nakikiramay kami sa nangyari sa asawa mo. Maliit siyang tumango. Siguradong sa langit, pasasalamatan si Mr. Tenorio sa mga mabubuting nagawa niya rito sa lupa. Hindi siya nakasagot matapos maalala ang pagtataksil ng asawa sa kanya. Itinatanong ka nga pala ng mga bata sa akin sa ampunan. Gusto ka nilang makita. Huwag ho kayo mag-alala. Kapag maayos na ho ang lahat, madalas na ho akong dadalaw sa kanila. Talagang magaling ka magbait-baitan, Eve. Tumikwas ang isang kilay niya nang marinig ang boses ni Regina. Nagtatakang lumingon naman ang madre dito. Nakukuha mong tumulong sa ibang bata, pero sa mga anak ng asawa mo, hinayang na hinayang ka. Lumipat ang mga mata nito sa madre. Kailangan pa ba namin ni Diana magmadre para maibigay mong para sa mga anak namin? Seryosong tumindig si Eve kasunod ang madre. Ngumiti pa rin siya rito at hinawakan ito sa kamay. Pasensya na ho, Mother Luz. Bibisita na lang ho ako sa ampunan. Iginiya ng kasambahay ang madre palabas ng bahay. Nang makaalis ito ay hinarap ni Eve si Regina. Hindi ka ba marunong matakot sa Diyos? Seryosong tanong niya. Sa akin ka matakot? Alam mo bang pinagbibigyan lang kita? Kung hindi, noon ko pa nakalbo sa kakasabunot sa'yo. Akong dapat mong katakutan, Regina. Dahil pag naubos ang katiting na pasensya ko sa'yo, hihilain kita palabas ng mansyon na to. Lumapit siya rito. Naaninag niya ang kaba sa mga mata ni Regina. Para matapos na to, bakit hindi mo na lang ibigay ang para sa mga bata? Wala akong ibibigay. Pero sa madre na yon meron. Gaano ka ba kalupit, Eve? Hilaw ang naging tawa ni Eve. Ako pa? Another day, another war. Dumating ang nakangiting si Diana sa eksena. Si Regina ang agad na sumagot. Ito kasing magaling na si Mrs. Number 1. Ang lakas magpalapad ng papel sa langit. Dito naman sa lupa ay ayaw ibigay ang dapat sa mga anak ng asawa niya. Sumbong nito. What do you mean? Nagsalubong ang kilay ni Diana. Naabutan ko lang naman tong anghel na si Eve na nagbibigay ng tseke sa madre. Sigurado malaking halaga yon. Pero yung mga anak natin parang nagmamakaawa sa manang para sa kanila. Binalingan ni Diana si Eve. Really, Eve? Paano mo nasisikmurang magbigay sa kung sino-sino? Sino-sino? Hindi lang sino-sino si Mother Luz. Siyang may-ari ng ampunan na malapit sa puso ni Hector. At ang perang sinasabi niyo ay nasa last will and testament niya yon.
Siyang may gustong ibigay yun sa ampunan. Hindi ba't nasa last will din naman ng mga anak namin? Pero anong ginagawa mo? Iniipit mo ang pera dahil gusto mo yun masolo. Pandidiin ang galit na si Regina. Alam mo, kung may mukha ka mang pera dito, ikaw yon. Dahil wala nang lumabas dyan sa bibig mo kundi pera. Anong sabi mo? Agad siya nitong hinagip sa buhok. Inabot niya rin ang buhok nito. Naihiga niya si Regina sa sahig. Nilingon nito si Diana na kasyual na nanonood. Ano, manonood ka na lang dyan? I would love to join the party. Lumapit si Diana. Pinagtulungan si Eve na sabunutan ng dalawa. Pwisit ka! Kung makaasta ka, akala mo ikaw lang ang pinakasalan? Ramdam niya ang gigil ni Regina sa pagsabunot sa kanyang buhok. At hindi ka bagay sa mansyon na to! Dagdag ni Diana nang sampalin siya. Sige Diana, ipakita natin sa babaeng to ang galit ng Mrs. Number 2 at Number 3. Ma'am Eve! Agad na napabitaw at napalayo sina Regina at Diana kay Eve. Isang malakas na tubig ang sumaboy sa mga ito mula sa timba na dala ng matandang kasambahay na si Estela. Ikaw pang matanda ka! Akmang susuguri ni Regina ang matanda nang iharang ni Eve ang paa. Otomatiko itong bumagsak sa sahig. Hindi ito makatayo dahil sa dulas at basa doon. Si Estela ay nagmamadaling nilapitan ng amo. Ma'am, lumaban po kayo! Alalay nito si Eve. Tiningnan ni Eve ang dalawa na magkaalalay tumayo at parehong basang-basa. Ayos lang po ba kayo, ma'am? Tumango naman siya. Lumipad ang tingin niya sa timba na wala ng laman. Kinuha niya yun at hinawi si Diana. Gigil na isinuklob yun ni Eve sa ulo ni Regina. Kakapakapa pa ito habang walang makita at hindi halos marinig ang sinasabi. Are you crazy? Pinalingan siya ng nandudumilat na si Diana. Oo, baliw talaga ako. Kaya nagkamali kayo ng kinakalaban nyo. Inabutan pa siya ng matandang kasambahay ng isa pang timba. Hindi pa man siya nakakalakpit ay takot nang umatras at tumili si Diana. No! Please! Eve! Isang sampiga ang nagpatigil dito mula sa kanya. Alam mo, hindi naman tayo magiging ganito kung ibinigay mong para sa mga anak namin. Hinihingal na singhal ni Regina nang maalis ang timba sa ulo. Ang likod naman ng palad niya ang lumipad sa pisngi nito. Pareho kayo mga kabet! Querida! Escabeche! Tigil niyang sigaw sa mukha ng mga ito. Parehong hawak ng dalawang pisngi habang nakatingin sa kanya. Whether it is right or wrong, pinakasalan kami ni Hector at sa yaman niya pare-pareho tayong dapat may karapatan. Nagkaroon ng lakas ng loob si Diana. Ang katotohanan na hindi mo matanggap ay nasa harapan mo na, Eve. 3 tayong asawa ni Hector. Ang asawa mo ay asawa naming dalawa. Kumurap ang mga mata ni Eve sa narinig. Ramdam niya ang masakit na guhit sa puso buhat sa narinig. Kaya walang magbabago. Ipagdamot mo man ang lahat ng naiwan niya. Sa dulo, alam mong niloko ka ng asawa mo na 3 tayo sa buhay niya. Na 3 tayong Mrs. Tenorio. Hindi! Oo, Eve. Yun ang totoo. Valid man ang kasal namin dito o hindi. Para sa akin at para kay Diana, asawa namin si Hector. Tumulo ang luha niya. Wala kayong anak, Eve. Napatingin siya kay Diana. Wala kang ipagmamalaki. Anito, tama. Hindi namin katulad. May anak si Hector sa aming dalawa. Sa'yo, may iniwan ba siya? Mariin niyang naikuyom ang mga kamay niya nang marinig ang pang-asar sa boses ni Regina. Sa totoo lang, dapat kami ang nandito sa mansyon. Dapat kami ang maiwan dito dahil may anak sa amin si Hector. May magdadala ng pangalan niya at magpapatuloy ng buhay niya. Maybe that's why naghanap at nagpakasal sa iba si Hector dahil alam niyang walang kakayahang bigyan siya ng matatawag niyang anak. Sadya siyang pinagtutulungan ng dalawa. Pare-pareho nga tayong sigurong asawa, pero hindi ng pagiging ina. Dahil hindi niyo ako magiging katulad. Ginagamit ang anak sa sarili nilang kapakanan. Salit-salita niyang tinitigan ng dalawa na hindi nakaimik. Punong-puno ng mga luha si Eve nang makapasok sa kwarto. Sumariwa ang alaala sa kanya nang mawalan siya ng anak. Dahan-dahan siyang napasandal sa nakapanid na pinto at napaupo sa sahig. Baka ngayon ang dahilan kung bakit nagawa ng asawa niyang si Hector na magpakasal sa iba. Dahil sa anak na hindi niya maibigay. At tama pa bang nandito siya? Tiningnan niyang suot na singsing. Tama pa bang siya ang magpalaban?
Ang pagiging asawa pa rin ba ni Hector ang pipilian niya kung tatlo naman sila? Umaga pa lang ay masama ng mukha ni Regina na may sugat sa labi. Nilapitan nito ni Diana. Are you really planning na palayasin si Eve sa mismong pamamahay niya? Bahay natin to, Diana, dahil asawa tayo pare-pareho ni Hector. At ang magmamana nito ay mga anak natin. Yang Eve na yan, may magmamana ba na galing sa kanya? Magkapanunod na napalinga si Regina at Diana nang makarinig ng takong na pababa mula sa hagdaang. Speaking of the monster, pagtukoy ni Diana kay Eve, dire-diretsong bumaba si Eve, sadya niyang sinuot ang pinakamagandang damit. Seryoso siyang nagtungo sa sala at sinulyapan niya sandali si Diana bago itinuon ang tingin kay Regina. Ako talagang palalayasin mo? Kami na mga anak namin ni Diana may karapatan dito. Anak? Ngisi ang nagawa niya. Oo, anak namin ni Hector. Nagtaka ang dalawa nang natural siyang ngumiti. Nagkatinginan pa ang mga ito. Habang sumeryoso si Eve ay dahan-dahan ang hakbang niya. Ang dulo ng suot niyang sandyales ay sadyang inihinto, walang espasyo sa tapat ng suot ni Regina. Alam ko ng totoo, Regina. Nakita niyang pamumutla nito. Walang anak si Hector sa sino man sa inyong dalawa. Anong? Bago pa man ito magtanong ay tinapal na niya sa noo nito ang isang papel. Pagkatapos ay isa ay pabalya niyang ipinalipad sa direksyon ni Diana. Daha-dahang pinulot yun ng dalawa. Resulta yan ng DNA test at wala ni isa sa mga batang sinasabi niyo ang nagpositibo na anak ni Hector. Hindi. Oo, Regina. Awat niyang singhal at nagbabaga ang mga matang pinagkatitigan nito. Tapos ng panggagamit niyo ni Diana sa lisensya ng anak ni Hector sa mga anak ninyo. No, Eve. Anak ni Hector ang anak ko. Siyang pumirma ng birth certificate niya. Diana, alam mong totoo. Hindi ito nakasagot habang umiiyak na nakatitig sa papel. At ang pirma ng asawa ko sa birth certificate ng mga anak niyo, isa lang yung paunang patunay na pwedeng pabulaanan at tibagin kapag may mga mas matibay pang ebidensya. Ang DNA result, yan ang malakas ang laban sa mga papel ninyo. Ang sabi ng siyensya, walang kahit anong porsyento sila ng dugo ng asawa ko. Hindi sila pwedeng magmana batay sa isang kasinungalingan. Pailing-iling ang dalawa habang hindi parehong makapaniwala. No. Hindi totoo yan. Pinirmahan niyang dokumento. Alam niya at kusang loob niyang ipinaako sa sarili niyang bata. May bisa pa rin ang pirma niya. Diyan ka nagkakamali, Diana. Hindi gumagana ang pinaako sa mana ng tunay na pamilya. Sa oras na pumasok ang DNA test result sa korte, ang pirma ng asawa ko ay nawawala na ng silbi. Kung ipagpapatuloy ng sinasabi niyo, panggagamit yun ng mga peking dokumento at isa yung krimen. Tensyonadong pinagmasdan siya ng dalawa nang walang maikatwiran sa kanya. Ang karapatan ng isang anak sa labas para makihati sa mana ay nakadikit sa tunay na dugo at biyolohikal na koneksyon niya sa ama. Dahil napatunayan sa DNA test results na hindi mga anak ni Hector ang mga bata, sa mata ng batas, ang pirma sa dokumentong nyo ay parang dumilang sa papel na pwedeng burahin anumang oras ng korte. Napakadaling hilingin sa judge na ipasawalang bisa ang pagkaama ng asawa ko sa mga bata. Hindi, paano kinabukasan ng anak ko? Tanong ni Regina. Huwag niyong ipaproblema sa akin ang kinabukasan ng mga anak niyo dahil unang-una, alam niyong dalawang konsensya niyo sa kung sinong lalaki talaga ang ama nila bago niyo sila ipasalo sa asawa ko. Pumatak ang mga luha ni Eve sa galit. Ginamit yung asawa ko para magkaroon ng instant na ama ang mga bata. At ngayon gagamitin niyo pa ang bangkay niya para pagnakawan ako? Para malinaw sa inyong dalawa ha, wala kayong makukuha kahit isang kuseng. Ang pirma sa dokumento na ipinagmamalaki niyo, pwede niyo nilang lukutin. Dahil kung ipipilit niyo pa rin makihati sa ari-arian na naiwan ni Hector, hindi lang basta mana ang mawawala sa inyo. Baka pati ang pagkakataon niyong malayang mabuhay sa labas ng kulungan. Bumaha ang pagkabahala sa mukha ni Regina at Diana. Oo, tayong tatlong pinakasilan. Lahat tayo ginagamit ang apelido ni Hector. Pero ako ang nauna at mananatiling legal at nag-iisang asawa. Matatag niyang wika. Manang! Alertong naroon ang kasambahay kasama ang mga gwardya. Tapos nang palabas, ang dalawang asawa ni Hector ay ilabas na ng mansyon at huwag nang papasukin pa. Agad na nilapitan ng mga gwardya ang dalawa.
Tumalikod na si Eve. Narinig pa niyang pagwawala ni na Regina at Diana ngunit hindi na siya lumingon pa. At nang makaakyat sa itaas ay huminto siya, pagkatapos ay napabuntong hininga. Hinawakan niyang suot na singsing at tiningala ang litrato nilang mag-asawa sa gitna at nakasabit. Umaasa siyang sa mga lilipas na araw ay mahanap niya ang puso niya ang unti-unting pagpapatawad kay Hector dahil mananatiling itong asawa at siguradong nagsisisi na sa kasalanan na nagawa sa kanya. Maliit na ngumiti si Eve at pinunasan ang mga luha. Tapos ng paglaban niya ng karapatan at paghahanap ng katotohanan. At dito na po nagtatapos ang kwento sa araw na ito. Muli ako po si Miss Demi. Maraming salamat at hanggang sa muli. Paalam!